na pag nangyari sa bansa natin, ako po, lagot tayong lahat. Kayong mga BBM supporters, kayong mga trolls, kayong mga bashers, pag nangyari itong at naulit itong martial law, gaba sa inyo, tagam, patas-patas natin, tabla-tabla na tayo. Kami, total kami, alam na namin yan Nagba nga yan, no? Wala nga yan matinong sa pag-iisip. Kayong lumalaban, na hindi nyo alam kung saan na ba talaga yung ipinagalaban ninyo o talagang bulag lang kayo dahil sa pera. Pag nangyari ito, sampal sa pagmumukha ninyo. Lalong-lalo na sa mga anak ninyo. Kasi wala kayong dignidad. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nako po mga kababayan mukhang nakakabahala po na mangyari na naman itong nangyari nung mga nakaraang administrasyon, lalong-lalo na sa pamumuno ng Ferdinand Marcos Sr. Abay, isipin niyo po mga kababayan Abay, akalain nating first time in history na matanggal or tinalsik ang Vice President ng ating bansang Pilipinas patungkol diyan sa National Security Council. Naku naman mga kababayan nag-react po itong mga kababayan natin at meron din tayong nabasa na tila ba'y nauulit ang nakaraan natin sa pamumuno ng mga Marcos. Abay, ito po hindi po simpleng pag-uusap mga kababayan kasi para bang planado nitong si Ngagba Marcos Jr. na tila ba'y akalain mo naman ay December 30 pa pala tapos na tong Executive Order 81 na kung saan nilagdaan niya na isipin nyo na December 30, 2024 makikita mo mga kababayan na talagang pinaghandaan niya na. Gusto niya siguro ipakita sa taong bayan na yan yung New Year's resolution niya. Ang tanong, epektibo kaya yan? Mahihinto kaya ang pag-iisip ng taong bayan na ikaw po, Mr. President, wala ka pong nagagawa sa bansang Pilipinas natin. Tapos ano yung ipapakita mo ngayon na gusto mong ma-impeach na si Sara Duterte? Kasi yun ang nakikita natin no? Ibig sabihin na simula pa pala nung June 30, 2022, sabi ni VP Sara Duterte, wala na siyang natatanggap na invitation patungkol dyan sa National Security Council meeting, mga pagtitipon. Isipin mo yun Vice President ka, pero hindi ka man lang naiimbitahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre, kung ikaw ba naman Vice Presidente, ikaw yung pangalawang pinakamataas na posisyon, magtataka ka anong nangyayari. Anong nangyayari sa inyong mga meeting? Kailangan natin malaman, mga taong bayan, kailangan natin makuha yung minutes ng meeting, yung mga nangyayari sa loob ng meeting, kung meron ba talagang napag-uusapan, kung ano na ang plano. Take note mga kabayan, bilang pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas at ang pinag-uusapan naman ay national defense. Just in case lang may mangyari sa bansa natin ng mga sakuna, problema, pandemic, lahat-lahat na yan, kaguluhan, no? Ang pangalawang Pangulo po ang may karapatang may responsibilidad kasunod ng ating presidente. Ang nangyayari mga kabayan, ano nangyari ngayon? Abay, naglagda pa ng executive order 81 na kung saan akala natin first time nangyari na tinanggal itong si VP Sara Duterte na kung saan mawiwindang ka, mapapaisip ka
Anong plano? Anong plano, Mr. President? O eto na nga, dahil may nag-react na hindi daw first time na itong ganitong sistema nagkaroon ng executive order, abay, may nabasa tayo mga kabayan. Basahin natin mga kabayan ha. Ayan po oh, dito po kay Ma'am Dr. Lorraine Marie Badoy, mga kabayan. And mayroon siyang na-post dito. Basahin lang natin. Kasi parang ito yung hindi ito simple. Hindi ito basta-basta na pag nangyari sa bansa natin, ako po, lagot tayong lahat. Kayong mga BBM supporters, kayong mga trolls, kayong mga bashers, pag nangyari itong at naulit itong martial law, gaba sa inyo, tagam, patas-patas na tayo, tabla-tabla na tayo. Kami, total kami, alam na namin yan eh. Nagba nga yan, no? Wala nga yan matino sa pag-iisip. Kayong lumalaban na hindi nyo alam kung saan na ba talaga yung ipinagalaban ninyo o talagang bulag lang kayo dahil sa pera. Pag nangyari ito, sampal sa pagmumukha ninyo. Lalong-lalo na sa mga anak ninyo, Kasi wala kayong dignidad. Ito, basahin natin. Ang sabi dito, Ferdinand Marcos Sr. issued an executive order on February 24, 1966. Isipin nyo yan 1966, ang tagal na po na panahon, dekada na po. Removing Vice President Fernando Lopez from the National Security Council. Ito na nga, parang naulit lang ngayon. Parang na-duplicate, na which is, mapapaisip ka, eto na ba talaga yung plano niya? Kung mapapatuhanan yan, o matotoo yan, or kung ano mang gawin ni Magba, problema at kawawa ang bansang Pilipinas. Ito yun. Years later, pagkatapos nung tinanggal ang Vice President, noong 1966, years later, he declared martial law and abolish the OBP. Isipin nyo yan mga kabayan With the office of the Vice President abolished and the constitutional successor BP Lopez gone, Ferdinand Marcos Sr. was free to declare himself ruler to this country for over 2 decades. Ayan mga kababayan Isipin ninyo, pag nagkaroon ng martial law, magkakagulo ang mga tao, babalik naman tayo sa dati, ngayon, hahawakan tayo ng isang gobyernong bangag. Ganun katindi. Yung mga supporters ni BBM, masaya na ba kayo dyan? Natutuwa na ba kayo na magkakaganito yung bansa natin? Alam niyo naman, walang nagawang tama yan. Mag-3 taon na, mahigit. Mag-3 taon, 2 years mahigit, wala kang proyektong makikita. Ano yung motive lang nila? Pabagsakin lang ang mga Duterte. Yun lang. Where he plundered public coffers and where our rights and freedoms were taken away from us. Isipin niyo yun, Wala na pong ibang batas kundi siya lang. Pag nangyari yung martial law, wala ka ng silbi sa bayan. Wala na tayong karapatan. Yun ang totoo. History repeating itself is the universe asking as if we have learned the lessons we were supposed to learn the first time. Kaya nga, medyo nakakabahala nga na pag once na ulit ito, number 1 na masampalan sa pagmumuka ninyo, yung mga BBM supporters. Akala nyo walang epekto to sa pamilya ninyo? Shit memeing kayo. Marcos Sr. destroyed our country. Di ba? Pag nangyari yan, ngayon pa lang hindi na nga matino, hindi na nga maganda yung bansa natin. Paano na kung itong ngagba na to, magkakaroon tayo ng another martial law? Paano na ngayon yung kinabukasan? Paano na yung sambayan ng Pilipino? Nasaan ang pagiging
Ha? Sinasabi nilang bagong Pilipinas, eto ba? Oh, medyo alarming siya, mga kabayan, ha? Oh. Are you willing to see in your lifetime another Marcos destroy our country after we had painstakingly rebuilt it from the ashes of Marcos Sr.'s plunder and lust for power? Oh. Yan po ang sinabi ni Dictora Lorraine Badoy. So bakit nasasabi niyan, mga kabayan, ha? Bakit na parang mauulit na naman at bakit parang nasilipan na natin na yan ang gagawin nila? Isipin nyo, reorganizing the executive order of NEC, tatanggalin mo ang Vice President Sara Duterte. Imagine niyo, tapos ang nandyan, nakasali pa yung mga NPA. Isipin niyo yun. Ang gobyerno o administrasyon ni Bongbong Marcos, kasama ng nila ngayon, ito mga CPP, NPA, NDF, mga makakaliwang grupo. Oh, dito mo makikita na itong administrasyon na to, walang totoong ipinaglalaban, hindi makabayan, hindi makabansa. Ha? Isipin nyo yan, ha? Bagong taon, kapapasok pa lang. And yet, ano yung first move nila? Oh, tanggalin sa National Security Council. Bakit? Kasi nga may plano. Alam nyo ba yan kung ano yung isa yung pinakakatakutan nila? Itong papalapit na rally ng INC. Alam niyo po, napakalaking pagtitipon yan. Iglesia ni Cristo from Luzon, Visayas at Mindanao nationwide magkakaroon ng prayer rally na kung saan wala man tayong grounds. Suportado ng INC. Ito namang si Bangag ang may sabi na no to impeach Vice President Sara Duterte. Oh, anong masama doon kung suportahan ng INC yung no to impeachment of VP Sara Duterte? Tapos yung kinakabahan na itong administrasyon kasi nga yung pagtitipo na yan ay isang paninimula na kung saan makikita natin ang puwersa ng sambayan ng Pilipino, maging INC man yan, mga ibang grupo, mga private sector, at kung ano-ano pa, maraming makikiisa dyan. Kaya takot yan kung bakit nagkaroon ng executive order kasi nga may plano. Magdidepende yan kung ano ang mangyayari sa January 13. Matalino din Bangag na to, no? Matalino. Matalino sa kalukuhan. Naghahanda sila. Yun ang nakikita natin. Kasi nga, yung previous na tatay na, di ba? Once nag-declare, after a year, di ba? Tinanggal yung OBP, after 1 year, nag-declare ng martial law. Di ba? Nakakabahala, alarming, at feeling ko, naghahanda na sa kabalastugan itong Bangag na to. Sana po hindi mangyari sa bansa natin yan. Kasi seryoso po ito. Kung talaga'y support sila o ang administrasyon na no to impeach VP Sara Duterte, dapat sana'y matuwa sila. Kasi ang ginagawa naman ngayon na upcoming rally ng INC ay hindi naman yan nagbabiolate. Wala tayong violation dyan kasi suporta ngayon kay VP Sara Duterte. No to impeachment VP Sara. Mga bayan takot yan, singag ba? Ayaw niya yung pwersa ng mamamayang Pilipino. Kaya nga siguro, ngayon pa lang naghahanda na siya. Tanggalin si VP Sara Duterte sa NSC, na kung saan wala ng power. So ngayon pa lang, makikita mo na sa isip ni Ngagba at sa hanay ngayon dyan ng administrasyong Bongbong Marcos, talagang impeach na si VP Sara. Hanggang dito na lamang mga kabayan, subaybayan natin at makiramdam tayo
ha? At suportahan natin itong papalapit na peace rally ng Iglesia ni Cristo. O hanggang dito na lamang mga kababayan, maraming salamat po and God bless us all.